Magandang hapon po sa ating lahat. Oras na naman po ng ating salu-salo mula sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po niya dito sa aklat ng Jeremiah chapter 9 verses 23 and 24, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. At kung ating pong pagbubulay-bulayan, ating pong pagninilay-nilayan, dito po sa verse 23, yung sabi po niya ritong, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas, ang lakas ng kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Parang ang sinasabi po niya rito ay yung sinasabi rin niya dito sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verses 5 to 7. Nang sabi niya rito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sindin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Dito po sa verse 5, sabi po niya rito, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. At dito sa verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Huwag magmataas, huwag magpakasiguro doon sa mga nalalaman, doon sa karunungan, doon sa kalakasan na naipagkatiwala sa iyo. Bagkos, di po ba ang sabi niya rito? Magtiwala sa Panginoon. Dito sa pinag-aaralan natin sa verse 23 and 24 ng chapter 9 ng Jeremiah, di po bang sabi niya rito na huwag ipagmayabang kung anuman ang iyong karunungan, huwag ipagmayabang ang iyong kalakasan, ang iyong kayamanan. At dito po sa verse 24, pinaalalahanan po tayo dito nang sabi po niya rito sa salita ng ating Panginoon, kung may nais magmalaki, kung magmamalaki ka, kung magmamayabang ka, ang ipagmalaki mo ay ang pagkakilala sa Panginoon. Dahil ang sabi niya rito, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakakilala at pagkaunawa sa akin. Kung may nais ng Panginoon na ipagmayabang natin, ipagmalaki natin, yung pagkakilala at pagkaunawa natin sa Kanya. Dahil ang sabi po ng mga sumusunod na talata, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Kung may nais ng Panginoon na ipagmayabang, ipagmalaki ng bawat isa sa atin, ay yung pagkakilala at pagkaunawa natin sa Kanya. Gaano ba natin kakilala ang ating Panginoon na pinaglilingkuran? Kilala natin siya sa Kanyang kapangyarihan? Kilala lang ba natin siya dahil sa Kanyang kabutihan? Kilala ba natin siya dahil sa mga pagpapala na ating natatanggap? Sa bawat aspeto sana ng ating mga buhay, sa bawat pagkakataon, o sa bawat stages ng ating mga buhay, mas nakikilala sana natin ang ating Panginoon at mas ipinapakilala din natin siya sa iba mga kapatid. Kaya paalala sa bawat isa sa atin sa hapon na ito, huwag nating ipagmayabang o huwag tayong manangan sa mga sariling kakayanan, sa sariling katalinuhan, sa sariling kalakasan, sa sariling kayamanan. Bagkos tayo ay lubusang magtiwala sa Panginoon at mas lalo nating kilalanin kung ano at sino siya na Diyos na ating pinaglilingkuran. At kung
may nais tayong ipagmalaki, ang ipagmamalaki natin ay kung paano natin nakilala ang Panginoon at kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin para sa bawat mga taong ating nasasalamuhan, nakikita nila ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po ay umupo at manalangin. O aming Ama, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa hapon na ito. Maraming salamat po sa iyong mga salita na nagpaalala sa amin. Tunay nga po na lumilipas ang lakas, nawawala ang mga kayamanan. Ngunit o Diyos, ang iyong kapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay namin ay hindi magbabago kailanman. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang makapangyarihan at nag-iisang Diyos, walang katulad na Panginoon na aming pinaglilingkuran. At iyon, sana Panginoon, ang hamon sa bawat isa sa amin na patuloy naming maibahagi sa lahat ng mga taong nakapaligid po sa amin. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain mo kami sa araw na ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng aking Panginoon sa Jesus. Amen and Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.